Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Narito na naman po tayo para po sa ating pong umagang pagninilay ng salita ng Panginoon sa ating morning devotion. At pasalamat po tayo sa Panginoon at muli tayong nabigyan ng pribileyo na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At tayo po ay magsimula at ang ating pong teksto sa umagang ito ay ating pong babasahin sa unang Korinto Kabanatang 15 at talata pong 10. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Kaya tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpala po naming Diyos, dakila po naming Ama, salamat po sa inyo, sa biyaya mo, sa privilege na ito, na kami ay muling magkakaroon ng pagkakataon na kayo po ay mapapurihan. At sa ganitong bahagi ng gawain, Panginoon, kayo pong aming hinihiling na manguna at pagtitiwalaan. Nakilang Diyos, ang mga salita mong ito ay maging kasangkapan. Magpala ka, Panginoon, sa bawat isa na aming po mga kapatid at mga nakikinig at nanonood. Inyo po, Panginoong Diyos, samahan kami, takpan mo ng iyong kapangyarihan na aming buong kapaligiran. At sa bawat isa, Panginoong Diyos, dalahin ko po, Ama, kayo po ang kumilos at mangusap. Salamat po sa inyo, ito pong aking dalangin, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At Amen. Okay? Pasalamatan po natin ang biyaya ng Panginoon. It's just by the grace of God. Okay? So, narito po tayo ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Actually, wala po tayong maaaring sabihin nating ipagmalaki, ipagmagara, ika nga At sa lahat po ng ating pong nagagawa, nagagampanan at natatapos na trabaho o anumang bagay ang ating pong naaangkin at meron man tayong anumang bagay ngayon o anumang posisyon natin ngayon at kalagayan sa buhay ito po lahat po ito biyaya ng Panginoong Diyos. Sabi nga po ng Panginoon sa kaligtasan nga po natin, hindi ba? Ito po biyaya rin ng Panginoon sa Efeso Kabanatang 2, talatang 8 at 9. For by grace are you saved, sabi doon, through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, hindi ho natin kayang ipagmalaki. Malakas tayo ngayon, meron tayong katalinuhan, hindi ho ito natin maaaring ipagmalaki. Lahat po ito ay biyaya ng Panginoon. Kaya po sa umagang ito, atin pong bigyang pansin ang biyaya ng Panginoon. Yung biyaya po ay isang, sabi nga ay unmerited favor. Ito po ay hindi naman tayo karapat-dapat pero ipinagkaloob sa atin. So, wala po tayong maaaring sabihin tayo ay nararapat bigyan dahil magaling tayo, matalino tayo na hindi ho. Biyaya po ito ng Panginoon. At undeserved. Hindi po natin kaya hindi ho natin talaga inaangkin or wala ho tayong maaaring sabihin karapat dapat tayo. So napakahalaga po ito na makita natin sa ating buhay for us to recognize the goodness of the Lord. So itong biyaya po ng Panginoong Diyos sa ating buhay ay napakasarap isipin na pinagkaloob sa atin. So anuman po ang ating pong mga ay daranasin, dadaanan sa buhay ay una po sa lahat dahil sa biyaya ng Panginoon ay ating pong bigyan ito ng pagpapasalamat. Everything that happens in life, sa sino man po sa atin, ano man po ang inyong posisyon o ano man ang inyong daanan, ano man ang ating maranasan o madaanan sa buhay, problema man ito, or katiwasayan, kaligayahan, at mayroong katuwaan, kasiyahan, or minsan may kalungkutan, magpasalamat po tayo sa Diyos. So the first thing that we have to do in life, knowing that the grace of God is always there in us, is we have to give thanks to the Lord always. Be thankful to God.
Be thankful to the Lord. Pasalamatan po natin ng Diyos. Kung kayo man ay mayroong problema ngayon, pasalamatan nyo Panginoon. Kung may pangailangan tayo ngayon, and I believe na meron po tayong lahat ng yan. So, wag ho nating pagtampuhan ang Panginoon. Kung may mga dalangin tayo na hindi man natutugon pa, o hindi man nasasagot pa, hindi na ipagkakaloob pa, may pangailangan kayo na hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay. So, we got to be thankful to God. Okay? Because God's grace is sufficient to us. Okay? Be thankful. So, first thing that we have to do is be thankful to God. And secondly, pangalawa, ay tayo po, hindi lamang po tayo mapagpasalamat sa Panginoon. At sabi nga nung unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 18, hindi po ba? Ang sabi po doon ay, in everything give thanks. Okay? In everything give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Then secondly, not only be thankful, but we got to trust the Lord always. Okay? Trust the Lord at all times. Pagtiwalaan natin ang Diyos. Alright? Sa biyaya niya, ano man yan, ay pagtiwala natin sa Kanya. Kung may pangailangan tayo, may mga kahinaan tayong dinadaanan o nararanasan, yung ating buhay ay dumadaan sa mga pagsubok, ay magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Tandaan natin, everything that happens to us, okay? Sabi ng Panginoon sa Romans 8:28, all things work together for good. Lahat po yan, sa ikabubuti, sa ikaayos, sa ikatatatag, sa ikalalago ng atin pong buhay, nang nagtitiwala sa Panginoon. Trust the Lord at all times. Sabi po doon sa aklat po ng Psalms 37, verse 4, trust the Lord, all times. Lahat po tayo magtiwala. In all thy ways, acknowledge Him. Okay? So, hindi lamang po tayo magkaroon po ng pagpapasalamat, be thankful. Not only we have to trust the Lord, but thirdly, testify. We testify for God's goodness. Okay? Magpahayag po tayo ng ating pong buhay na meron pong pagpapatotoo na ang Diyos ay napakabuti. Testifying for God's goodness. Right? We have to testify for the goodness, for the graciousness of God, for His greatness na sa atin. At ito po ay napakalaking bagay, yung ating pong dinadaanan man ay meron man tayong hirap, ay magpasalamat tayo. Huwag po tayo manghinawang manampo sa Panginoon at magtiwala po tayo palagi sa Kanya at magpahayag po tayo ng Kanyang buhay na ibinigay sa atin at patutuhanan po natin ang tunay na kabutihan ng Panginoong Diyos. And I'm sure na maraming bagay na ginawa ang Panginoong Diyos. Sabi nga ay sa isang awit, count your blessings. Diba? Marami pong pagpapala at na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. At ang pagpapalang yan, kung bibilangin natin, simula po kanginang gumising tayo ng maaga, ay sapat po at punong-puno hanggang ngayon. So, wag ho tayong makalimot po sa Panginoon sa Kanyang biyaya. Sa biyaya ng Panginoon. So, every day, in every lives ng bawat isa sa atin, we got to be thankful. Okay? Then, secondly, you got to trust God at all times. At thirdly, we have to testify for the goodness, for the greatness, for the graciousness of God. Okay, mga kapatid, at tayo po ngayong umaga ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nawa po ay naging pagpapala po sa inyo ang mga bahagi. Tayo po yung manalangin. Let us pray. Lord Jesus, salamat po. Panginoon, kayo po ang aming lubos na pinagtitiwalaan sa oras pong ito. Inyo po kaming bigyan ng inyong pong ganap na presensya, pag-iingat, talino, at samahan mo kami sa bawat bahagi nito. Nawa ang lahat ng ito ay magbigay kalugudan sa inyong pangalan. At ikaw po, Panginoong Diyos, ang aming itinataas at niluluwalhati. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po.